Chapter 7. Pinaalis si Antonio ang kama nito sa unit at pinalitan ng bago. Nang hapon din yun, naroon na si Jessica. Inikot niya ang kondo. Meron lamang tong isang bedroom at bathroom. Typical bachelor's pad. Munting sala, nasa sulok ay ang bar at naroon na rin ang dining table at maliit na kitchen. Doon na sila natulog ng gabing yun. And again, they made love. And each lovemaking is better than the last. You're refreshing, you know? Wika ni Antonio after the glorious moments. He kissed her nose. Oh, you were not the first virgin na nakatali ko. Pero hindi lahat ng virgin ay inosente. Some of them were virgins because they did not have the actual penetrations. Pero hindi sila walang muwang sa sex. Hindi ako kasi inosente tulad ng pagkakaalam mo, Antonio. Bulong naman niya. Oh, sure. Dahil hindi ka naman siguro laki sa bundok. But when it comes to pleasing a man, wala kang alam doon. You responded on instinct because I aroused fire on you. And because you wanted to please me. It warms my heart na tinuturuan kita sa mga ganong bagay. Mahusay ba naman akong estudyante? Tukso niya at pinaglalaro ang isang daliri sa dibdib nito pababa at pababa pa. Brilliant, darling. You're a fast learner, ha? He groaned at mabilis sa inabot ng kamay niya at itinaas ito. Can't you let this poor man rest? You're insatiable. Natawa siya. Look who's talking. Akma siyang tatayo nang hatake siya nito pabalik sa kama. San ka pupunta? Halika nga. He planted a kiss on her thighs na muntik na niyang ikasigaw. Muli siyang umiwas at sa pagkakataong ito ay nakaalpa siya at pumasok ang nang banyo upang mag-shower. Itinapat niya ang sarili sa dutsa. Nagpakasawa sa tubig at nagulat pa siya nung pumasok si Antonio. Kinuha nito ang sabon sa soap rack at nilapitan siya. At inumpisang sabunan ang buong katawan niya mula ulo pababa. Antonio, ang tanging nasabi niya. Antonio made love to her under the cascading water. Nang gabing iyon ay nanatiling gising si Antonio. Nakatayo sa may bintana ng silid at naninigarilyo. Mula sa bintana, natatanong niya ang naiilawang swimming pool sa ibaba ng building. Sa dako paroon ng mga neon lights ng syudad. Patay ang ilaw sa silid pero may bahagyang liwanag na nanggagaling sa sinag ng buwan. Full moon at maraming mga bituin. Tinitigan niya ang natutulog na si Jessica. Nasisinagan ng liwanag ng buwan ng mukha nito. She had a perfect body. Slim and small, and just by staring at her, he felt himself grow. Ibinugan niya ang usok sa itaas. Anong meron ng babaeng to at ganitong damdamin ang dulot sa kanya? Ito ang ikatlong gabi na magkasama silang natutulog and also made love every night. At sa bawat pagniniig, iniisip niyang bukas ay hindi na ganito kasinti ang mararamdaman niya. Subalit, hindi ganoon na nangyayari. Hindi niya gustong matulog na hindi kapiling si Jessica. He liked to breathe in her scent and feel her softness next to him. Siguro ang kasidhi ang nararamdaman niya para rito will wear off in a few days. Pagkatapos, sa ayaw at sa gusto ng dalaga, ipagkakalob niya rito ang condo unit niya at babalik siya sa normal ulit. Pinatay niya si sigarilyo sa ashtray at nahiga sa tabi ng dalaga. Pulled her close gently and closed his eyes. Nang magising kinabukasan si Jessica ay nakabis na si Antonio. Saan ka pupunta? Susugod dito si Angelo pag hindi pa ako pumasok ngayon. Katatawag lang ng sekretarya ko at kailangan ako sa opisina. At ang akala ko pa naman magkakasama tayo ngayong buong araw. Lumabi siya. Ngumiti si Antonio. Martes ngayon, darling. Mula pa nung Sabado ng gabi magkasama tayo. I have to get away from you or else gagamit na ako ng wheelchair bukas. She laughed softly at bumangon sa pagkakahiga at inabot ang bathrobe na nasa silya. Ibig sabihin kaya ka papasok ngayon dahil magpapahinga ka. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg dito at tinampian ng halik ang dibdib ng binata. I'm warning you, Jessica. Natatawang wika nito. Kahit si Superman ay nagpapahinga. Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa akin? Itinaas ito ang baba niya. Paano naman ang ginagawa mo sa akin? Bulong niya. He cupped one breast and ran his thumb across her nipple. Napasingap ang dalaga. Pagkatapos ay banayad siyang hinalikan sa ilong. I'll see you in the evening. Wika nito at tuloy nang lumabas.
Inihatid ng dalaga sa pinto si Antonio. Sinikap niyang ipagluto si Antonio ng hapunan ng gabing yun. Pero kahit siya hindi gustong tikman ng niluto niya. Oh dear, talagang kahit kailan na hindi ako matututo magluto. Itiras niya ang kamay in frustration. Doon bumukas ang pinto at sumungo si Antonio. Ano yung naamoy ko? Wika nito na lumakad patungo sa kanya at sinulya pa ng pakete ng caldereta mix sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay ang Corningware na nakasalang. Sunog na kaldereta! At doon na siya napaiyak. I'm sorry, Antonio. Ilang araw na kasing sa labas tayo kumakain. Iniisip ko madali lang naman dahil nakalagay naman sa pakete ang recipe. Paliwanag niya na sinabayan ng hikbi. Tumawang binata at niyakap siya. Silly girl, magbihis ka at sa labas tayo kumain. Hindi ka nagagalit? Pinahid niya ng apron ng luha sa mga mata niya. Magagalit ako if you don't stop crying. Magbihis ka na at pagkatapos natin kumain sa labas, manood tayo ng late show. Panood din natin yung magandang pelikula ngayon. Makalipas ng mahigit sa kalahating oras ay nasa isang restaurant na sila. Tell me about yourself, Jessica. Anong pangalan mo at tagasan ka? Si Antonio habang hinihintay ang order nila. Natawan naman ang dalaga ron. Oras ng tanungan, ganun ba? Let's have sex first at saka na kita kikilalanin. Wala akong alam sa'yo maliban sa pumasok ang katulong sa amin. Sasabihin ba niya dito ang totoo? Hindi. Tanong sagot niya sa sarili. Jessica Alonso ang pangalan ko. Nakapag-aral din naman kahit papano. Patay na ang ama ko. 2 taon na nakalipas. At least hindi siya nagsisinungaling doon. So, nanay na lang ang meron sa'yo? Tumango siya. Nasa probinsya? Muli siyang tumango. Anong kinabubuhay ng nanay mo? Ninyo nung naroon ka pa? Nagali siya ng bara sa lalamunan. May pensyon ang nanay ko mula nang mamatay ang father ko. Totoo iyon. No wonder pumasok ang katulong. Ganun na lang ang pensyon na ibinibigay ng gobyerno. 5,000 something lang yata. Saan ba dati nagtatrabaho ang tatay mo? Patuloy ni Antonio. Sa pabrika. Undergarment factory. Oh please, wag mong itanong kung anong kapasidad dahil magsisinungaling ako. So far ay hindi siya nagsisinungaling sa mga sinasagot niya. Tumangutango naman si Antonio. Ano na lang nga ang sweldo ron? At karaniwan ang pensyon ay binabatay na rin sa sweldo. Ganun na nga. Bakit ka pumasok na katulong gayong maari ka namang maging sales clerk? Patuloy ni Antonio. Napahino kang dalaga. Sasabihin ba niyang dahil sa binata kaya ginawa niya yun on impulse? Nagtampo lang ako sa nanay ko. Tumaas sa mga kilay ng binata. Gusto niya mag-asawang muli. Ayoko. At tumalim ang mga mata niya sa bahaging yun at hindi siya nagsisinungaling. Muling tumango si Antonio. Naunawaan siya sa bahaging yun. Muli pa sana itong magtatanong subalit dumating na ang waiter at nakahinga ng maluwag si Jessica. Nabaling sa ibang topic at tuloy ang nakalimutan ng tungkol sa kanya. Nang sumunod na araw ay bisita ni Jessica si Wilma. Bakit ka pumahig ng ganito, Jessica? I love him, Wilma, and he does not want marriage. O mas angkop sabihin katulong lang ako kaya hindi niya gustong pakasalan? Kung alin man doon ay tunay na dahilan ni Antonio hindi na mahalaga sa akin. I can't believe you were fooled into this kind of arrangement. At bahagya siyang natawa. Matabang natawa. My only consolation, I wasn't the only fool in all the world. At inilahan niya ang 2 kamay. Shake the hands of the brand new fool. Napailing si Wilma. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung sino ka? Kung ikaw ang nasa katayuan ko, sasabihin mo ba sa puntong to? Hamon naman niya. This is crazy. Ano to? Sine? Sa sinasabi ni Angelo sa akin, naghihinala siyang may pag-ibig sa iyo si Antonio. Tumaas naman ang mga kilay niya. Pag-ibig? Be still my heart. Sarcastic ang sagot niya. Last, Wilma. Considering his appetite sa sex, yun ang nararamdaman ni Antonio para sa akin. And we have a strong chemistry sa department na yan. Walang ibinahay na babae si Antonio, ikaw pa lang. Napangiwi ang dalaga. Ibinahay? Ang samang pakinggan ano? Nailang si Wilma.
No offense man, pero alam mong ibig kong sabihin. I'm worried about you. Hindi pa ako pinagsasawa ni Antonio kaya nandito ako sa unit niya. Hindi niya magagawang ganito sa mansyon dahil nandun si Andoy. Isa pa, tiyak na maghihisterya sa Nanay Ines at si Angelo. Why don't you swallow your pride and tell him the truth about you? Pilit ni Wilma. Hindi ko gagawin yun. Maybe I'm getting romantic and idealistic here. Pero paano kung hindi pa rin niya ako pakasalan kahit malaman niya kung sino ko? That would be a big blow to my pride, di ba? Hindi ako unang mayamang babaeng girlfriend ni Antonio. At least ngayon, iniisip kong maid lang niya ako kaya hindi niya ako mapakasalan. Paano kung talaga palang mahal ka niya? At then let him offer me marriage. Agap niya. Now, be reasonable, Jessica. Tamang hindi matapobre ang magkapatid. Pero malaking hadlang yung alam ni Antonio na housemaid ka niya sa pagnanais na alukin ka ng kasal. What about you? Pakakasal ka ba sa isang houseboy niyo? Naghahamon ng tinig ni Wilma. Bakit hindi, Wilma? Kung talagang mahal ko ba siya at mahal niya ako, at kaya niyang panindigan ang pagmamahal niya sa akin, he must be a man enough to carry us through. May tiwala sa sarili kahit mahirap at may dignidad sa gitna ng kahirapan. Naisip niya si Alan. Ang oportunistang si Alan. Kung hindi lang sana pera ang hangad nito sa mami niya. Napagtutulungan ng pagkita ng pera, Wilma. Money isn't everything. There should also be respect and love. I do not know what to say, Jessica. Kung mahal ako ni Antonio, ipakita niya ngayon yun. Hindi siya kauna-unahang mayamang iibig at magpapakasal sa isang mahirap. A certain king in England, Henry something, abdicated his throne to marry a commoner. Prince Rainier of Monaco married commoner and actress Grace Kelly. Seryosong sinabi niya. Gustong malumo ni Wilma and she hated premarital sex but she can't be judgmental. Hanggang kailan mo gagawin to? Nagkibit siya ng balikat. To tell you frankly, I do not know. I love him and wanted to be with him for always. Maybe until he needs me. Malungkot niyang sabi. Did you tell Angel about me? Aniya makaraan ng ilang segundo. Umiling si Wilma. Keep your promise. Wilma, I'll get out of this mess soon. Makikita mo. Without him breaking your heart, I hope. Pagkatapos na nagpaalam na to. Si Angelo ay nakikipagkonfrontasyon din sa kapatid. Sinisira mo ang buhay ni Jessica, Antonio. Ano mangyayari sa kanya pag nagsawa ka? Ano ka ba naman, Angelo? Pabayaan mo ako sa ginagawa ko. Maligaya kami ni Jessica sa arrangement namin. May iritasyong sagot niya. Why don't you marry her kung ganyang para na kayo mag-asawa at doon ka umuwi? There's really no need to marry her. Okay kami sa ganito. Pag nagsawa sa isa't isa, edi maghiwalay. Walang kapirasong papel na nagtali. Pangangatwiran niya at nagsindi ng sigarilyo. Do you love her? Nabigla si Antonio sa tanong na yon. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam. Sabi ko sa iyo noon ay pakakasalan ko ang babaeng iniibig ko. Kahit isa siyang housemaid, hamon ni Angelo. Kahit isa, hindi niya itinuloy ang sasabihin. I don't probably love her. Mabuhay niyang sagot. Huwag mong sirain si Jessica, Antonio. If you don't want her, then release her. May makakatagpo siyang ibang lalaki na magtotoo sa kanya. Find someone you can last after. May bumundol sa dibdib ng binata sa sinabi ni Angelo na makakatagpo pa si Jessica ng ibang lalaki. Patuloy ang paglipas ng mga araw. Maligaya si Jessica sa piling ni Antonio. Wala siyang maipipintas dito maliban sa hindi siya nito gustong pakasalan. Bakit ka nagbibihis ng ganyan? Saan ka pupunta? Tanong niya rito isang gabing nagsusuot ito ng Amerikana. Ha? May ilalabas akong importanteng kliyente, darling. Yes, that's it. Balak nitong bumili ng franchise para sa Cebu eh. Sagot ng binata. Lumapit siya at inayos ang necktie nito. Ang importanteng kliyente ba na iyan babae o lalaki? Bakit ba may pakiramdam siyang nagsisinungaling to? Ngumiti si Antonio at hinapit siya. Nagsiselos ka ba? Kung babae ang kasama mo ngayong gabi. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito.
Hinawakan ni Antonio ang baba niya at itinaas. Ikaw lang ang babae para sa akin. Gusto kong itanim mo sa isip mo yan. Siniil siya nito ng halik. Tulad ng dati ay walang pinagbago ang mga halik nito sa kanya. Huwag mo na akong hintayin na. Matulog ka ng maaga dahil tsak na madaling araw ng uwi ko. Alam mo na, kasama sa representation ng chicks. At kinindatan siya nito. Siyempre hindi lang ang kliyente ang may babae sa tabi, pati rin ikaw. Darling, bakit ako kakain ng hamburger gayong may steak ako dito sa bahay? Sus, malay ko. Nagsawa ka na sa steak kaya hamburger naman. Silly you. Marang pinisilito ang ilong niya at muling dinampian ng halik. Bye, I'll see you tomorrow. Ngumiti siya at inihatid ng binata sa pinto. Nanonood siya ng TV nang mag-ring ang telepono. Si Wilma. Hello Jessica? O kumusta ng pakiramdam mo? Did you take some medicine? Nagsalubong ang mga kilay niya. I'm fine. Why? Nasaan ka? San pa? Di dito sa main office. Tinatanong ko nga si Antonio kung bakit hindi ka sinama gayong anniversary ng opisina ngayon. Masama raw kasi ang pakiramdam mo. Bigla nakadama ng panlalamig si Jessica. So anniversary ng Avila Motors ngayon. Hindi siya isinama nito dahil baka may makakilala sa kanyang dati siyang maid sa mansyon. Masakit nga kasi ulo ko kanina. Tatanakasuhin pa nga yata ako eh. Aniya na biglang nagbara ang lalamunan sa luhang biglang naipon doon. Sa mansyon kami matutulog ni Angelo ngayon dahil tsak na umagahin ng party. Narito kasing lahat ang mga empleyado. Do you want us to drop by? Si Wilma ulit. Naku, wag na. Tulog na ako nun eh. Si Antonio naman may sariling susi. Oo, sige. Bye. Nanginginig ang kamay niyang ibinalik sa receiver ang telepono. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng mga luha. Nakadama siya ng habag sa sarili. Hindi siya ka-live-in ni Antonio. Isang kept woman ang turing nito sa kanya. Hindi dapat ipakilala sa mga kakilala at kaibigan. Ikinahihiya siya nito. Totoong hindi na siya umaasang pakakasalan siya ni Antonio. Pero yung outright na tinatago siya nito, masakit. Hanggang kamal lang ang papel na ginagampanan niya sa buhay nito. Kung gaano siya katagal na nag-iiyak ay hindi niya matandaan. Nakatulugan na niya yon. Hindi na niya namalayan ang pagdating ng iniiyakan niya ng madaling araw na. Nakadama naman ng guilt si Antonio na pagmasdan siya na natutulog. Nagsalubong ang mga kilay nito nang mapuna ang mga tuyong luha sa pisngi niya. Her eyelashes still wet. Gusto niyang gisingin ang dalaga upang tanungin ko bakit. Pero nagbagong isip ng binata. Bukas na marahil, nahiga siya sa tabi nito at kinabig payakap si Jessica. Tulad ng mga nagdaang gabi ay nasanay na siyang katabi niya to. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya na ganito na lang sila. But never before na maramdaman niya ang ganitong contentment sa piling ng ibang babae. Nang kahit na sinong babae pa.